Pagkatapos silang ihatid ni Garen palabas ng underground. Kasama ang demonitang assistant na sumusunod sa likod. Hiniling niya silang mag-ingat at sinabihan na mag-alaga sa sarili. Nangako si Asher na bibisita siyang muli. At hiniling ni Arena kay Garen na maging malusog. Tiniyak sa kanila ni Garen na maayos lang siya. Habang sila ay lumalayo mula sa underground. Tinanong ni Arena kung ang pagkakaroon ng isang demonitang assistant ay hindi ba medyo mapanganib. Tumugon si Asher na bagamat ang demonitang babae ay naglaro ng ilang nakakalokong kalokohan, wala siyang lakas o masamang hangarin upang magdulot ng anumang tunay na pinsala. Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng isang tao sa tabi ni Garen ay makakatulong sa kanya na maiwasan ang kalungkutan at makahanap ng kapayapaan sa kanyang puso. Pagpasok sa Empire's Castle, nagulat si Arena nang makita si Khan at ilang mga gwardiya na naghihintay sa kanila. Tinanong niya si Khan kung anong nagdala sa kanya doon. Tumugon si Khan na naroroon siya upang samahan si Asher. Pagkatapos ay lumuhod si Khan at ang mga gwardiya sa harap ni Asher, na may paggalang na humihiling na sumama siya sa kanila. Dahil ang kanyang kamahalan, ang dakilang emperor ay nais siyang makilala sa huli. Sa loob ng Emperador's Castle, lumuhod si Asher at binati ang emperador. Inutusan siya ng emperador na tumayo at ginawa niya ito. Habang si Enser na nakatayo sa tabi niya, ay tahimik na humalakhak sa nakita sa emperador. Isang Lark Bocados ang emperor ng imperyo. Ay lubos na pinuri ang mga nagawa ni Asher. Bilang tugon, ipinahayag ni Asher na siya ay pinarangalan sa kanyang mga salita. Sinabi ni Aylar na tila si Asher ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ngayon. Kasama ang sinasabing mga bayani, na alinman ay nahuhulog sa kasamaan o naglalaho. Isa-isa, idinagdag niya na ang serbisyo ni Asher sa pagliligtas sa imperyo ay dapat na formal na kilalanin at bilang isang tanda ng pasasalamat at tiwala. Siya ay gagantimpalaan. Inutusan ni Aylar ang mga gwardiya na ilabas ang gantimpala. Humakbang pasulong ang isa sa mga gwardiya na may dalang isang malaking bagay. Huminto siya sa harap ni Asher at sinabi ni Aylar na naniniwala siya na si Asher ang pinakaangkop na tao na nagmamay-ari nito. Pagkatapos ay binuksan ng gwardiya ang lalagyan. Pagkalipas ng ilang panahon, naglalakad si Asher sa pasilyo. Tinitingnan ang mga iron gloves na natanggap niya. Tinanong siya ni Enser kung anong ibinigay sa kanya ni Alar. Ipinaliwanag ni Asher na ito ang kahon ng imperyo. Isang maalamat na sandata na ipinasa sa mga henerasyon. Mula pa noong paghahari ng isang dating emperador. Binanggit niya na nakarinig siya ng mga chismis tungkol dito. Ngunit hindi niya alam kung anong uri ng sandata ito. Naglalaman hanggang ngayon. Humanga si Enser na ipinagkatiwala sa kanya ni Aylar ang isang bagay na napakahalaga at tinanong kung ayaw niya itong subukan. Biglang tinawag siya ni Lika na parang nag-aalala at nasasabi. Sinabi niya na narinig niya na nakilala niya ang kanyang Imperial Majesty. At inamin na hindi siya makapaniwala na nakausap niya ang isang tao. Kaya hindi malapitan. Ito ay nagpapamukha sa kanya na mas kahanga-hanga. Ngunit nanatiling tahimik si Asher. Alam ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ay nagsalita siya ng seryoso na tinawag ang kanyang pangalan. Na ikinagulat niya. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang dapat sabihin sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras sa labas ng kastilyo, sinabi ni Lika na nakakalungkot na. Aalis siya ng biglaan. Tumugon si Asher na hindi niya alam kung kailan. Ngunit babalik siya upang makita siya. Hinikayat niya siyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Na ipinapaliwanag na mayroon siyang dapat gawin. Ang kanyang isip ay nagbalik sa babala. Mula sa master ng kadiliman. Na magkikita silang muli. Alam niyang kailangan niyang alagaan ang lahat. Na nakatayo sa kanyang paraan. Tinapik ni Lika ang kanyang balikat at sinabi na saan man siya magpunta. Ay ayos lang basta huwag siyang mamatay. Tumango si Asher sa pag-unawa. Sumulyap siya sandali kay Khan at Arena. Gusto niyang sabihin kay Arena na nakakatuwang makita siyang muli.
Ngunit sa halip ay nagpasalamat na lamang siya sa kanilang dalawa ni Khan. Hiniling ni Khan sa kanya ang ligtas na paglalakbay. Nanatiling tahimik si Arena. Umikot si Asher. At sinabi na aalis na siya. Pagkatapos ay umalis siya mula sa imperyo. Sinusubukan ni Lika na pagaanin ang katahimikan. Tiniyak kay Arena na magiging maayos si Asher. Siya ay matigas at maaaring mabuhay saan man siya pumunta. Ngunit nanatiling tahimik si Arena. Ang kanyang mga saloobin ay naglalakbay sa mga alaala ng kanyang ama. Naalala niya siyang sinasabi sa kanya na babalik siya. Bagamat maaaring tumagal ito ng ilang sandali. At inutusan siyang i-lock ang mga pinto. At alagaan ang bahay. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ni Asher at ng kanyang ama ay tumama sa kanya. Muli, parehong naglalakad sa panganib ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos sa kagubatan, tinanong ni Enser kung saan sila patungo. Tumugon si Asher na ang kanilang susunod na destinasyon ay ang kaharian ng Arabia. Ipinaliwanag niya na ito ay pinamumunuan ng isang dating kasama niya. At ayon sa mga kamakailang ulat, ang kaharian ay biglang bumagsak. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Nang tumingala siya, nakita niya si Taka na nakatayo sa harap niya. Nakilala ni Enser ang nagsasalitang goblin. At sinabi ni Asher na mukhang sa wakas ay nakamit niya ang kanyang kalayaan. Kinumpirma ito ni Takan at idinagdag na sa kabutihang palad. Pareho silang tumupad sa kanilang mga pangako. Na may ngiti. Sinabi ni Takan na maaalala niya si Asher at na balang araw. Kahit ano paman, hahanapin niya itong muli. Pagdating ng araw na iyon, maghaharap silang muli. At sa susunod ay siya na ang mananalo. Kalmadong sumagot si Asher na maghihintay siya. Umisi si Takan at lumayo. Sumisigaw na magkikita silang muli. Tinitingnan pa rin ni Enser ang pag-alis ng goblin. Pinaalalahanan si Asher na ang mga halimaw ay mga kaaway ng mga tao. At tinanong kung talagang ayos lang napakawalan si Takan. Tumugon si Asher na sumumpa si Takan na hindi kailanman sasaktan ang mga tao. At masasabi niyang tutuparin ni Takan ang kanyang salita. Bilang isang kapwa mandirigma. Pagkatapos ay bumaling siya upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. At sinabi ni Enser na si Takan ay tunay ngang hindi karaniwan. Hindi niya makapaniwala na tinukoy ng isang halimaw ang kanyang sarili bilang isang mandirigma. At pinag-usapan ang tungkol sa pagkatalo ng isang tao. Na walang kamalayan sa kanya, si Caius ay nanonood mula sa itaas ng isang puno. Na maingat na sinusunod ang bawat galaw ni Asher. Naisip ni Caius sa kanyang sarili na ang batang ito ay tunay na isang misteryo. Naalala niya ang paghukay sa kanya. Kung paano daw si Asher, ang ampon na anak ng isang marangal na pamilya sa teritoryo ng Arab. Minsan isang manggugulo na nagdulot ng patuloy na problema. Upang magbago lamang ng magdamag. Sa isang master ng swordsmanship. Napansin din ni Caius kung paano nakakuha si Asher ng pabor ng isang marangal na babae. Nakinilala bilang isang disipo ng isang swordmaster. At nakamit ang mga imposibleng gawa. Pagkatalo ng mga asasin, demonyo at maging ang mga halimaw. Lahat ito ay tila hindi kapanipaniwala. Na nagpapaisip kay Caius kung talagang kayang magbago ng isang tao ng ganoon. Kinuha niya ang isang libro na naglalaman ng mga talaan ng kasaysayan ng imperyo. Ang isa na ginamit niya upang imbestigahan si Asher. Mula sa simula, nag-flip sa mga pahina. Naalala niya kung paano tumaas ang kanyang kuryosidad. Mula nang gumawa si Asher ng kakaibang kahilingan. Upang hanapin ang kinaroroonan ng mga nawawalang bayani at kampiyon. Sa kalaunan, natagpuan niya ang pahina na umakit ng kanyang atensyon. Isang seksyon kay Jinwoo, ang dating kapitan ng Imperial Guard. Habang nakatitig sa entry, ang mga saloobin ni Caius ay nakatuon sa isang tanong. Sino ba talaga si Asher? Pagkatapos, habang lumulubog ang araw, nagpasya silang magpahinga. At magluto ng karne ng halimaw na kakahunt lang nila. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, tinanong ni Enser kung ano ang kaharian ng Rabia. Tumugon si Asher na ito ay dating pinamumunuan ng isang RC mage. Isang malapit na kaibigan mula sa kanyang nakaraang buhay.
Pagkatapos ay nagtanong si Enser kung ang parehong Ars Mage ang gumawa ng kanyang gauntlet. At kinumpirma ito ni Asher. Ipinaliwanag niya na ang RC Mage ay isang bayani na nagprotekta sa mundo sa pamamagitan ng transcendent magic. Pagkatapos ng digmaan, itinatag at pinamunuan ng RC Mage ang kaharian ng Rabia. Sa lupaing ibinigay ng Emperor. Sinabi ni Robia na dating mas maningning at kahanga-hanga kaysa sa kahit saan pa. Isang tunay na paraiso na binuhay. Gayunpaman, nakarating sa kanya ang balita na bumagsak ang kaharian. At nawala ang Archmage. Tinanong ni Enser kung ang Archmage ay sumuko sa kasamaan. Tulad ng Master ng Underworld. Tumugon si Asher na wala pang nakakaalam. Sa puntong ito, ang tanging paraan upang malaman ang katotohanan ay ang pumunta at tingnan ito para sa kanilang sarili. Biglang, isang kaluskos mula sa itaas ang pumutol sa kanila. Dalawang lalaking nakatago sa mga puno ang nanonood kay Asher. Kalmadong inaabot ang pagkain. Nagkomento kay Enser na walang paraan upang malaman ang katotohanan. Maliban kung direktang imbestigahan nila ito. Kinuha ng dalawang lalaki ang sandali bilang isang senyas. At tumalon mula sa itaas na may mga sandata na bunot. Sa isang iglap, bumaling si Asher at binunot ang kanyang espada. Naglulunsad ng isang mabilis at malakas na slash na tumama sa parehong mga umaatake. Bago sila makalapag, bumagsak sila sa lupa. Talo! Natigilan si Enser sa biglaang ambush. Ngunit nanatiling kalmado si Asher. Na napansin ang disenyo ng kanilang pananamit. Ipinaliwanag niya na sila ay sinusundan. At ang kanilang mga umaatake ay bahagi ng Motororia. At tinanong ni Enser kung ang mga ito ang may kaugnayan kay Marina. Kinumpirma ito ni Asher. Sila ay mga tagasunod ng Dark God. Pagkatapos ay tumawag ang isang bagong boses na binabanggit na gaya ng inaasahan. Hindi naging madali si Asher na target. Humakbang pasulong ang tagapagsalita na binabanggit na nakarinig siya ng mga chismis kay Asher. Kahit natalunin ang isa sa mga upuan ng banquet. Habang mas maraming figura ang lumitaw mula sa pagtatago. Direktang kinausap ng pinuno si Asher. Inaakusahan siya ng paggamit ng Imperial swordsmanship. At humihiling. Naisuko niya ang kanyang buhay sa Almighty Marina. Tahimik na humalakhak si Asher. At sinabi na plano niyang harapin ang huwad na Diyos na iyon. Gayunpaman. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na dalhin siya kay Marina ng direkta. Na ikinagalit ng grupo. Binunot ng pinuno ang kanyang espada. Sumisigaw sa galit na walang sinuman ang umaalipusta sa kanilang Diyos. At inutusan ang iba na patayin siya. Sumugod kaagad ang mga tagasunod. Sumugod pasulong si Asher na hiniwa sila ng walang kahirap-hirap. Na nagpapadala ng ilang lumilipad sa isang hiwa. 6 pang umaatake ang tumalon sa kanya mula sa itaas. Naglulunsad ng kanilang mga espada pababa ng sabay-sabay. Naiinis, sinabi niya sa kanila na tumigil sa pag-abala sa kanya at hiniwa pataas. Agad na pinutol sila. Humakbang pasulong si Asher. At binabalaan ang natitirang mga kaaway na kung ayaw nilang masaktan ang mas marami sa kanilang mga tauhan, dapat nilang dalhin si Marina sa kanya. Ngunit sumagot ang pinuno na imposible iyon. Dahil bago niya makilala ang dakilang Marina, mamamatay siya sa kamay ng pinuno. Pagkatapos ay nagpakawala ang lalaki ng isang malakas na pagbugso ng dark energy. Sinse na nanonood mula sa likod, ay nagkomento ng may kunwaring pagkaseryoso. Na matindi ang banta. Gayunpaman, inamin niya na nagtataka siya. Upang sa wakas ay masaksihan ang swordsmanship ng Motororia. Pinagmasdan niya na ang enerhiyang ibinubuga ngayon ay mas puro pa kaysa sa dati. Ngumiti ang pinuno na kumpiyansa sa kanyang lakas. At sinabing tatapusin niya mismo si Asher. Ngunit bago pa siya makakilos, isang bagong puwersa ang sumugod sa napakabilis na bilis. Na pinabagsak ang maraming miyembro ng Motororia sa isang iglap. Tinanong ni Enser kung anong nangyayari. Ngunit walang sinabi si Asher. Agad niyang nakilala ang aura. May isang humakbang at nagpakita.
na tinawag ang mga umaatake na nakakainis na mga peste. At humihiling na tumabi sila. Tumingala si Asher at nakita siya. Malinaw na si Hiban ito. Umiti si Hiban nang makita si Asher. At tinanong kung ang mga basura ng Motororya ay talagang naglakas loob na atakihin ang kanyang disipulo. Ang pinuno na halos walang malay ay humihingal sa takot habang lumalapit si Hibon. Si Hibon na puno ng galit ay tinanong kung paano nangahas ang mga asasin na targetin ang kanyang disipulo. At naghanda upang pabagsakin ang pinuno. Ngunit bago pa man maibigay ni Hibon ang nakamamatay na dagok, itinaas ni Asher ang isang kamay upang pigilan siya. Huminto si Hiban at nagtanong kung bakit. Tinitigan ni Asher ang pinuno at binabalaan siya na kung ayaw niyang mamatay, mas mabuting ibunyag niya ang lokasyon ng kanilang base. Pagkalipas ng ilang oras, naglalakad sila sa kagubatan na sinusundan ang impormasyon na ibinigay ng bihag. Nagkomento si Hiban na matagal na rin. Ngunit hindi pa rin nagbago si Asher. Tinanong niya kung kamusta si Lika. Sumagot si Asher na nag-enroll siya sa Imperial Academy. Sinabi ni Hiban na papunta siya sa imperyo. At bibisitahin niya si Lika habang naroon siya. Na may ngisi, idinagdag niya na baka kunin pa niya ang ulo ni Marina bilang isang regalo sa emperador. Tiyak na gustong-gusto niya iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Enser si Hiban kung isa ba talaga siyang swordmaster. Na napapansin na ang kanyang aura ay nakakaramdam ng napakapamilyar. Ngunit may kakaiba dito. At hindi maintindihan ni Enser na nag-iwan kay Asher na nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa kalaunan, narating nila ang base ng Motororya. Na tulad ng hinulaan ni Hiban, ay nakatago malapit sa kagubatan. Iminungkahi ni Hiban na lipulin sila sa isang mabilis na atake. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang babae ang lumutang pababa mula sa kalangitan na nababalot sa umiikot na dark energy. Tinanggap niya sila sa kung ano ang tinatawag niyang ang santuwaryo ng Motororya na ikinagulat ni Asher at Hiban. Tumatawa, nakilala niya sila. Kapwa si Hiban at ang kanyang disipulo. Ang makita siyang buhay ay nagpagalit kay Asher. Marahan siyang bumaba sa lupa. At kinausap si Hiban na may ngiti. Na sinasabing matagal na rin. Inalis niya ang kanyang hood at tinanong si Hiban kung tama ba siya. Naipalagay na hindi niya nakalimutan ang kanyang mukha. Tinitigan siya ni Hiban at kinumpirma na hindi niya nakalimutan. Pagkatapos ay kinilala niya siyang Chevenat, isa sa mga upuan ng banquet. At nagalit na makita siyang buhay pa. Na parang hindi siya tumanda ng isang araw. Sumagot siya ng may kayabangan. Na lahat ng ito ay salamat sa kapangyarihan ng kanilang Diyos. Ipinapaliwanag na nakakuha siya ng isang immortal na katawan. Isa na lampas pa sa mga swordmaster. Isang kapangyarihan na lampas sa mga limitasyon ng sangkatauhan. Tinanong niya kung talagang naniniwala sila. Nasusundan niya ang mga yapak ng mga na bumagsak na. Tumawa si Hibon na tinawag siyang tanga. Kinilala ni Asher si Chevonat bilang isang miyembro ng mga upuan ng banquet. Ang konseho na gumagabay sa Motororya. Sa ilalim ng pagkukunwari ng banal na paghahayag. Naalala niya kung paano noong nakaraan. Sila ni Hibon ay nagsagawa ng isang malaking operasyon. Sa ilalim ng utos ng imperyo. Upang puksain ang Motororya. Pagkatapos ng di mabilang na laban, nagtagumpay sila sa paglipol sa konseho. Maliban kay Chevenat. Nakatakas siya. Na iniiwasan sila ng may kasanayan at tibay ng loob. Na nabubuhay laban sa lahat ng posibilidad. At ngayon ay nagpakita na naman siya. Ipinagbigay alam ni Chevenat kay Hibon na hindi siya dumating para sa kanya. Itinuro niya ng direkta kay Asher. At sinabi na ang kanyang disipulo. Ang kanyang interesado. Dahil ginagamit ni Asher ang Imperial Swordsmanship. Bilang tugon, itinaas ni Asher ang kanyang espada. Ngunit humakbang pasulong si Hibon. Na nagpapahayag na haharapin niya mismo si Chevonat. Tatapusin na niya ito ng tuluyan. Sumugod si Hibon sa kanya at nagpakawala ng isang malakas na swing. Sinalubong niya ang atake sa pamamagitan ng kanyang sariling espada. At ang dalawang sandata ay nagbanggaan na may malakas na shockwave.
Tinanong ni Shavonna kung talagang nangahas si Hiban na hamunin siya. Ngunit isinumpa niya ito na tinatawag siyang ipis.